Okay, good morning po. Salamat po sa makalangit na mga awitin na ating inawit. Nawa po ay nakarelate tayo sa buhay natin kung paano ang Panginoon Diyos ay napakabuti po sa ating lahat. At ngayon po umagang itong i-share ko naman po, pamagatan po natin faith alone. So napakahalaga po na the doctrine of salvations and then the doctrines of grace is all about faith alone. Wala pong ibang way ng kaligtasan kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Katulad ng nabasa natin kanina sa ating kalagitnaan, ipinakita dito ng mga talata, wala pa yung law ay meron ng pananampalataya. Before the foundation of the law, yung faith ay nag-e-exist na. Okay? Wala pa yung paglabag ng tao, nandun na rin yung pananampalataya at biyaya ng Panginoon. So ang pamagat po natin for this morning is all about faith alone. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na dakila, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa bilang namin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat din sa pananampalataya na itinuturo mo sa amin to build our strong relationship with your Son, Lord our Jesus Christ. Father, we ask for the Holy Spirit once again for this morning to speak us to our teachers and preachers. Panginoon, salamat din sa iyong scriptures na nagre-remind sa amin kung paano ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, maybe your splendor plan for the human race, especially to us na makakapakinig po ngayon ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, sa umagang ito, samahan mo kaming muli. Ibukas mo ang aming puso at isipan sa mga bagay na ito. At sa mga salita mo na aming mapag-aralan ay patuloy na maging way para maging deeper and stronger Christian kami for every situations or sensations of our life. Kaya Panginoon, umaasa rin kami sa iyong gabay sa amin. Gamitin mo rin po ako iyong lingkod. Meron akong limited knowledge and wisdom about your word, pero sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ang tinig ko para may speak out yung nais mo po sa amin. At Lord, lahat kami ay may mga mabibigat na situations ngayon, may mga iniisip kami. Panginoon, ibinibigay po namin lahat sa iyo. Dahil ang nais po namin sa umagang ito ay matuto at madugsungan muli ang aming pananampalataya tungo sa mas malalim pang pundasyon ng kaligtasang meron po kami. Kaya salamat Lord, mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda, kilusin mo po kami, Banal na Espiritu, patuloy ka mangusap sa aming lahat. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So pag sinabing faith alone, wala nang iba. Kasi pag sinabing faith alone, siya lamang, grace alone, Christ alone, okay? So dapat po maging malinaw din to sa atin. Lalo na higit ang pinag-aaralan natin itong Book of Romans. This book is a kind of doctrinal books. Nandito na ang soteriology, hamartology, anthropology. So lahat ng pag sa Bible kayo nag-aaral, the most useful book in the Bible pagdating sa mga theology ay itong Book of Romans. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, itong Romans na ito ay napakatalino ng pamamaraan ni Apostol Pablo para ma-wake up call yung mga Hudyo during the time, maybe mga Gentile during the time din, ng mga taon na yon. In the same time, kahit sa panahon po natin, that is the way of our Lord to wake up call about our faith. So napakahalaga po noon na kuminsan, maging sa ating paglilingkod sa Lord, hindi natin alam kung ano ba talaga yung faith meron tayo. At kung paano ba tayo talagang lumalago sa ating pananampalataya. Kasi nga last time, we are justified through our faith in Jesus Christ. Walang sinabi ang Bible na we are justified that because we are connected in this some religious or denomination or maybe something person. Walang ganon kasi pag ang social media, very conscious tayo, observer tayo mga kapatid, marami nagsasabi, kami at itong church lang na ito ang maliligtas. Okay, doesn't mean, hindi sasabihin natin church alone. Wala yung faith alone doon. So kung minsan, pakaisipin natin mabuti, why is you supposed to be here? Ano ba talaga ang binibuild up natin
and every Sunday na uma-attend tayo. So, ang Bible, it questions the length of your years to become a Christians. Ang sinusukat lagi ng Bible at ng Panginoon sa atin, gaano ba talaga tayo nagiging sigurado dun sa ating pananampalataya. So, at the same time, the first prior ng ating faith alone is salvations. And then, pag sinasabing faith alone, the salvation is a free gift from Lord. Receive through faith. Yun lang naman ang gustong ituro ni Paul sa pagdating dito sa Romans. Ngayon, ang problema na ito, syempre, ang recipients ng Book of Romans, unang-una ang mga Jewish people during that time. At talagang tinitingnan nila noong mga panahon na yon na sila lang talaga yung maliligtas. Kaya dito, napaka-expressive yung way of preaching dito ni Paul to reminding the Jewish time. Kasi ang book po ng mga Jewish is Old Testament. Kaya mapansin nyo kanina habang binabasa dito, inillustrate ni Paul ang pananampalataya sa pamamagitan ni Abraham. Siyempre, si Abraham, kilalang kilala po ito ng mga Hudyo. That because this is a fathers of faith. Yung talaga yung alam nila. At talagang ang book ng mga Romans, ang book ng mga Jew, ay talagang nasa Old Testament. Na talagang pinipilit nila, through the requirements of the law, ang tao maliligtas. Through the connections of the religious, maliligtas ang tao. Yun ang kanila. Through the good works, pag mabait ka, nagtatides ka, nagpipray ka, maliligtas ka. Kaya dito, matindi yung argument ni Apostol Pablo. Kaya nga, tayo mga kapatid, we are considered today, we are blessed. Why? Kasi, i-open up ito eh. Kasi kung tayo lang magbabasa sa bahay nito, maaari kung ano lang yung abot ng ating mga interpretasyon. Maybe kung minsan nga, imahinasyon. Kaya kung minsan, ang paglilingkod natin sa Lord, parang panaginip lang. Kung kailan lang masaya, doon tayo. Kung minsan ganun, So dito, isa pang nakita dito, yung saved by faith alone. So makikita natin, may two person na ginamit na testimony at si Apostle Paul dito. Una, si Abraham. And then secondly, si David. He considered David naman doon sa part na yon. Sabi niya doon, blessed to do are saved. Na walang tinatrabaho, sinasabi niya doon. So before we must go on po, sa biyaya ng Lord, sisikapin ko po itong ma-share sa inyo. Maaari na hindi ko matapos yung hanggang 12, pero yung isa hanggang 4, sa biyaya po ng tulong at tulong ng Panginoon, makikita natin dito. So, I try my best to explore this. Sabi dito, what shall we say? Pag sinabing what shall I say, ito, hindi lang sinabi ni Paul, kundi meron siyang cross-reference na pinagkukunan tungkol dito sa pananampalataya ni Abraham. Kasi nga, itong mga Hudyo na ito, wala silang ibang gusto, kundi kami lang talaga maliligtas. Parang tayo, Parang kayo lang pa talagang gusto nyo maligtas. Di po ba nyo gusto maligtas ang pamilya nyo? Kaya, never been stopped to speak our family about the goodness of the Lord. Even we are facing agonize or difficulties, we will yet continue to inviting, sharing, pray for them. Kaya lagi nating hinahango at inahamon ang bawat isa sa atin na magpatuloy tayo sa panalangin. Prayer is a power. Amen? Okay. So sabi niya dito, what then shall we say that Abraham, our forefather? Kasi pag tinabi natin, sino si Abraham? Pag tayong tinanong ngayon, sino si Abraham? Ang una kagad papasok sa ating isip, the father of faith. Okay. So gusto ko ditong i-demonstrate sa inyo, hindi pa tuli si Abraham, meron na siyang pananampalataya. Kasi in Genesis chapter 15, verse 6, hindi pa siya tuloy dito. Pero ang sabi doon, at sumampalataya si Abraham. So meaning to say, not the requirements of the law. Hindi rin tayo sumisimba ngayon o naglilingkod sa Lord that because para maligtas ako, para mabawasan ang kasalanan ko. Kasi yun ang tradisyon natin Pilipino, Makasimba nga ikat, makapagbawas-bawas naman ng kasalanan. Ita nyo yun, nasa loob ng simbahan, nag-uuntahan sa loob ng simbahan, nag-cellphone. Nakabawas ba yun? Kaya kamisan ganun po yung prinsipyo natin. Why? That is, we are inclination, the way of tradition,
to our devotions to God. Yun yung naka-incline sa atin eh. Pero dito, gustong subukin na i-argue ni Apostle Paul ang mga Hudyo. So, sabi dito, Abraham's is declared righteousness because their faith. Walang sinabi dito na si Abraham ay na-consider na matuwid dahil they comply the requirements of law. Hindi po ganon. So sabi niya dito, tungkol kay Abraham na ating ninuno, makinig po kayo mabuti. Ano naman ang masasabi natin dito? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? So, explicit siya. Hindi niya dinirect yung sinasabi niya dito, pero meron siyang pinatutungkulan patungkol sa pananampalataya. Ano ba yung masasabi niyo? Kasi pag papakilala natin si Abraham, sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 20, verse 7, ginamit siya ng mga hukom na inalimbawa po yung pananampalataya niya. Even Abraham, we have our weaknesses. Tama? May kahinaan siya, sinungaling nga siya eh. 'Di ba? Ibinenta nga niya ang kanyang asawa, mailigtas lang yung for safety their own skin eh. So ibig sabihin, doon pa lamang marami nang mali si Abraham. Pero bakit si Abraham, he considered the Bible, Abraham is righteous. That because their faith. Kaya ang Christian din today, for my application, sa panahon natin ito, kaya din tayo naligtas, that because our faith. Faith alone. Kaya kayo sumisimba, kaya kayo nag-attend ng prayer meeting, kaya kayo nagbabasa ng Bible, that because you have a faith. Kaya nga sinasabi ng Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay isang larawan na hindi nakikita, pero pinang-aawakan natin. O kaya sa English naman, faith is a substance. Pag sinabing substance, pag yan sa scientific explanation, yung substance, kinokolekta yung mga substance na yon para for what? To making something, to making some new. Kaya tayo may faith, na-collect tayo, we are collecting divine knowledge naman gaming sa salita ng Panginoon. Habang kinokolekta natin yung kanyang salita at sinasabuhay natin, nakakabuo tayo ng panibagong pananaw sa buhay natin na konektado sa ating Lord. So sabi niya dito, experience for that, sabi niya dito, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mabubuting gawa niya, ay mayroong ipagmamalaki sana siya. Sabi dito sa verse 2, ngunit, wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Ito yung faith alone. Kasi, pag sinabi natin si Abraham, ay wala talagang kamali, pagkukulang, meron siya pagmamalaki. Tama? Madali siya manghatol. Amen? Nakukuha nyo? Kasi, nakita natin, halimbawa ko lamang, nagkaroon ng taggutom noon sa lugar ng Kanaan, and then, nag-spread out sila doon sa kanilang land na yon at pumunta sila dito sa bayan ng Egyptian, sa Pharaoh. Dahil doon may pagkain. Dahil ang isip ni Abraham, nako, ang mga Egyptians pa naman, pag nakita kang maganda, at alam na ikaw ay asawa ko, sigurado anong gagawin sa akin? Papatayin ako, at para makuha ka lang. At sabi niya, maigi pa ika Sarai pa word din, and then Abraham pa ang name niya noon eh. Pero meron na silang Abrahamic covenant doon. Okay? Kaya sabi niya, magsinungaling tayo for my term. Sabihin mo na, kapatid kita. So, ano ipagmamalaki ni Abraham? Doon pa lamang, meron na siyang kahinaan. And based on the law, pag nagkamali ka sa isa, possible lahat. Mali ka na. So, dito makikita natin, Abraham is declared righteousness through their faith. Kaya wag natin titingnan mga kapatid, ulitin ko, very connected kanina. Kahit tayo nagkukulang, nagkakamali sa pang-araw-araw na ginagawa, wag natin sasabihin na hindi na tayo ari sa Lord. Even Abraham, nagkamali siya na maraming beses sa Panginoon, pero tinitingala pa rin natin yung faith niya ngayon. Nakuha nyo? Kaya dito sa Hudyo, ipinaglalaban niya to. Sabi niya,
Hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya. So, tutuloy ko. Sabi niya dito, verse 3, ano ang sinasabi ng kasulatan? That is biggest, parang patoto, that is reference. Sabi niya dito, ano masasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Okay, yung word. Nanampalataya sa Lord. At ang sabi niya dito, Abraham believed God, and because of their faith, God accept him as a righteousness. Isipin niyong mabuti yon. Ilan sa atin na nagsisinungaling? Ilan sa atin na nagkakamali? Pero sabi dito, si Abraham nagsinungaling, nagkamali din. Pero, because of their faith, he considered as a righteous. Because their faith. Kaya kung minsan, yung mga katabi natin, tayo, ako, marami rin akong mali. Pero wala kayong faith sa akin. Dapat ang faith natin sa God. Kaya hindi po pwedeng, nagkamali siya, hindi na siya maliligtas. Hindi yun eh. Wala tayong ipagmamalaki. Wala tayong masasabi na hindi dapat. Sa pambagay kay Abraham, Abraham was not justified by works, but he declared righteousness through faith. Malaking pagkakaiba ng una. Si Abraham, dineklarang matuwid na tao dahil sa kanyang pananampalataya. Pangalawa naman, Abraham was not, tandaan niyo po to, not justify righteousness by his work. Hindi siya ginustify dahil si Abraham kasi wala pa ang tithes noon, nagta-tithes na eh. Nakita niyo po ba si Abraham? Wala pa ang turo ng tithing, pero nagta-tithes na. Wala pa yung law of tithing, pero itong si Abraham, nagta-tithes na. Sino ang kanyang pari noon? Si Melchizedek. After niya makalaban yung mga Chaldeans, napatay niya lahat, nasamsam niya, yung ikasampung bahagi, ibinigay niya ito kay pare na Melchizedek. So ano ibig sabihin nito? Baka isipin kasi ng mga Hudyo, ito kasi si Abraham, nagta-tithes eh. Kaya sila, ganun din eh. Kaya nga, mapapansin nyo, nung si Jesus Christ ang nagtuturo, anong sabi ng sabi na dapat pang magbigay ng buwis ang tao o kay Cesar? Ang sabi ni Jesus Christ, okay, ganito, pahingi akong piso. Sino ang nasa piso? Si Cesar. O sabi niya, yung kay Cesar, yun sa Diyos, sa Diyos. So, ibig sabihin, ipinapakita dito na yung mga Hudyo, our Lord Jesus Christ testing their God, yung pagiging natures of God niya. Kaya minsan tayo, we are testing our faith to God if you already saved. Yun yung dapat nating makita dito. Huwag na kayong titingin mga kapatid sa kapamaraanan o tradisyon na meron tayo. Ang kaligtasan, nakuha lang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya, if you already have faith in Christ, binasabi ng Bible yan, you are saved. Kaya yun ang dapat nating malaman. So sabi niya dito, ano ang sinasabi ng kasulatan katungkol kay Abraham? Him as the righteousness, a person who works in faith is wages, but they are not regarded as a gift. They are something that had been earned. Kaya pagdating dun sa verse 4, ipinakita naman niya dito na kung ang kaligtasan ay na-earn, hindi na matatawag tong biyaya. Hindi na to matatawag na regalo. Kaya yung sinasabi ng iba, ay, pag hindi ka sumimba, hindi ka maliligtas. Wala tayong sinabing ganun dito, ha? Pag hindi ka pumasok dito, mawawalan ka ng kaligtasan. Hindi ganon. That is parang wages yun. Bayad yun. Simba. Pwede naman simba, hindi naman talaga ligtas eh. Basta alam lang nila. Basta nandito ako sa church na ito, basta nandito ako sa denomination na ito, I am saved. Walang ganon. Kaya wag nyo rin sabihin na kahit hindi ako sumisimba, naliligtas ako. Paano mo nalaman na naligtas ka nung hindi ka sumisimba? Saan mo narinig yun? Saan mo nabasa yun? Parang ganun Kaya baka sabihin naman, ay, para saan ba ito yung chamber na ito?
Para saan pa itong assembly na ito? O, di ba? Kaya pinapakita dito ni Paul sa mga kung ang kaligtasan nyo, kung ibinigay lang sa taong gumagawa, ay hindi maituring na kaloob, kundi kabayaran. Yung para bagang, yung faith alone, kinakailangan kong magtrabaho para maligtas ako. Iba yon. Ang faith alone already decided our Lord o our God na ibigay itong kanyang anak. At ang sukatan dito, gusto nyo maging matuwid? Hindi sa pagsunod, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Then sabi pa niya dyan, verse 5, but those who are defend on faith are not indeed who believe in God's, who declare that the guilty to be innocent. It is this the faith of God taking into account in the order to put right in self. Ito naman sinasabi, pag gano'n naman ang paniniwala ng tao, ngunit ang hindi nananampalataya at nananalig sa sariling gawa, kung hindi sumasampalataya sa Diyos ay napapawalang sala sa mga kasalanan, ay may tuturing na matuwid ang Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. In example niya na ulit, sabi niya doon sa mga Hudyo. Ito, halimbawa, paano nila kung hindi gumawa? Maliligtas pa ba? Kaya nga minsan, may mga tao natitiso doon sa mga religious sectors. Pag sinabihan hindi sumimba o hindi ka naligtas, kawawa naman Tama? Paano sabihin ko, lahat ng absent nakaraang linggo, hindi nakapakinig ng mensahe. Ganun Siyempre, pero may social media naman tayo, Ano kung sabihin ko, hindi ka nakailigtas, hindi nyo narinig yung last part ng chapter 3. May kawawa naman tayo. Yung hindi nakarinig ng mensahe ng prayer meeting, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin. Kawawa naman tayo. Kaya yung faith alone, one of the biggest doctrine ng ating denominations, yung faith alone. Ang pananampalataya natin, pag-usaping kaligtasan, yung pananampalataya natin sa Diyos. Even our daily life, pag meron kang pananampalataya na mangyayari ito, hindi naman siya sasabihin, babagsak ang bulldozer mula sa langit. That is fantasy. Pero kung magtatrabaho ka na sa pagsisikap kong ito, may pangarap ako, makakabili ako kahit tornilyo nito. At least yung totoo. Are you following? Yun yung works na sinasabi natin. Pero yung faith na ibinibigay ng Panginoon, na buhay na walang hanggan, ang pinag-uusapan nila Apostle Paul dito, hindi diyan dahil kayo'y pare, hindi dahil kayo ay nag-aayuno, nagpipray, diyan na kayo nakatira sa simbahan, o minsan nga yung nakatira pa sa simbahan maraming kalokohan yung may pananampalataya sa Lord. Kaya makikita natin kung gaano si Abraham na malaking halimbawa sa atin tungkol sa pananampalataya. Huwag niyong titingnan ng kahinaan natin. Baka sabihin niyo, ganito talagang kahinaan ko, hindi na ako maliligtas. Maling idea po yun. Ang kaligtasan is giving free through our faith alone. Faith alone. Pananampalataya po talaga ang pinakamahalaga. So ano pang sabi dito? Pinakita din ni Paul sa mga Hudyo kung paano si Abraham naging matuwid. Kasi, bago dumating ang law, patay na si Abraham. Nakukuha nyo? Paano na yun? Di si Abraham hindi ligtas. Kaya nga pag binasa natin ang gospel, makikita natin doon, ipinagmamalaki lagi ng mga Hudyo na sila'y anak ni Abraham. Di ba Kami po ay lahi ni Abraham. Sabi ni Jesus Christ, kung kayo lahi ni Abraham, di sana tinutularan yung pananampalataya niya. Are you following? Kaya makikita natin doon. Kaya ginamit ni Paul itong si Abraham para bagang isampal. Parang gano'n Ang ginagamit ninyong Biblia, sinasabi niyo, Old Testament. Do you really understand ng context ng Old Testament? Parang gano'n. Ginagamit niyo si Abraham, pero hindi niyo nakita na si Abraham ay naging righteousness before the Lord, that because their faith.
Oh. Kaya ginamit ito ni Paul, kaya napakatalino po ni Paul. Oo, pero mas matalino pa rin yung Kristiyano, kayang takasan ng Lord. Kayang iwanan ng Panginoon. Pero tingnan ninyo, kuminsan kasi, there's something Lord's give us some idea doon sa mga tao talaga para ipakita na hindi naman mamaliin. Ipaparealize ni Paul na ito yung tama. Kasi, gagamitin mo. Halimbawa, yung Book of James, chapter 2. Pag binasa natin yung Book of James, chapter 2, yung book na yun, yung kapatid ni Jesus sa laman si James, ang recipient ng Book of James, puro sa mga mananampalatayang Hudyo yan. Ngayon, yung chapter 2 na yan, ino-illustrate niya about faith at ginamit pa rin niya dyan si Abraham. Bakit niya ipinapakita to? Alam nyo, ang idea dito, sinasabi ng mga Hudyo na sila'y tama at ginagamit nila na sila'y lahi ni Abraham, pero hindi nila kinikilala kung bakit naging matawid si Abraham. Because faith alone. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin ang sinasabi dito ni Paul sa mga taga-Corinthian, taga-Romans. Maybe sa atin ngayon, tingnan niyo pong mabuti kung ano yung halimbawang ipinapakita nito sa atin. Sabi pa niya dito, in verse 6, kaya nga tinawag ni David na mapalad ang mga taong itinuturing na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa sarili nilang mga gawa. Sinasabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad sa kasalanan. Sino pong pinatawad sa kasalanan? Tayo! Di ba? Hindi ba sinabi pa, bago kita patawarin, ibalik mo muna ang ninakaw mong balinghoy. Ganun na ba tayo ng Lord? Bago kita patawarin, bawiin mo muna yung mga linggong wala ka. Paano yun? Paano yun? Kung sa isang buwan may 2 beses kayo hindi sumisimba, paano yun? Lord, pautang ng isang taon pa para, pwede ba yun? Hindi siya ganun. Ayan, sabi ni King David, inalimbawa din nga ito. Hindi kayo masatisfy kay Abraham? Eto, si Haring David. Anong kainaan ni Haring David? He commit adultery, and then also, he commit murderer. Tama? Pinapatay niya si Urias. Okay? Pero, sabi ni David, mapalad, happy those who are wrongs is forgiven, to those sin are pardon. Pinatawad sa kanilang kasalanan. So, ibig sabihin, si David, kahit under law na, sa panahon ng law na, pananampalataya pa rin ang sinukat ng Panginoon. Kaya nga kuminsan, si David, ano ang character, ano para sa Diyos si David? Friend. After the heart of God. Pwede pala yun, adultery, murderer, close sa Lord. Are you following? Tayo. We are not adultery, even not our murderer. Ano ka man, pero you're close to God because your faith in Jesus Christ. Yun yung dapat nating makita. Kaya minsan nawawasak yung gawain dahil sumisimbolo sa atin, kinakailangan ka munang lumayas dyan sa iyong kaugalian na yan bago ka maligtas. No. Kahit ano tayo ngayon, dinedemonstrate ng Bible, dinedemonstrate ni Apostle Pablo na hindi sukatan kung ikaw ay mabait, mabuti, o masama. Ang sukatan dito, totoo ka bang nananampalataya sa ating Panginoon? Kaya sabi pa niya dito, verse 8, happy the person whose sin the Lord will be not keeping account of. Ito, ang ganda no? Isipin niyo to, can you imagine? Pinagpala yung mga taong makasalanan pero hindi tiningnan ng Diyos ang kanyang pagkukulang. Kaya nga pag lalapit tayo sa Lord, hindi tatanungin, oy, sis, may ginawa kang kasalanan? Up! Doon ka. Up, late ka. Sarado ng pintuan, sa labas ka lang. Hindi accept ang pagsimba mo pag nasa labas. Yan. Ako, papasok kayo dito, ha? Oh, nakukuha nyo? Nakukuha nyo? Di ba? Oy, hindi ka sumimba na nakaraan linggo. Okay, ang tarjeta mo, punit na. Ganun ano. Hindi ganun eh.
Kaya sabi dito ni Paul, happy is the person who sin and the Lord not keeping account of. Sabi niya doon, sa verse 8, pinatawad na. Hindi natin yun yung kasalanan, pero ito ang tao. Kuminsan, maging honest tayo. Bakit sila hindi bakit di sila nakakasama natin dito? Kuminsan, gusto nilang sumimba, pinapakita mo sa kanilang kasalanan nila. Nakuha niyo? Kasi ikaw sisimba ka ngayon bago paglabas mo dito, pinagchichismisan mo, katabi mo. Hindi ba ganon? Hindi ganon Inaalis yun dahil no one is righteous. Amen? Amen? Kaya pag binalikan natin, anak, pakiplas nga kahit sa ulihan, Romans chapter 1 verse 16. Ano bang reason ni Pablo bakit niya ipinapangaral? Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para ang kaligtasan sa bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, sa Grego, at ganun din sa mga hintil. Isipin niyong mabuti. Kung ang kaligtasan ay hindi faith alone, paano na tayo? Kung paano na lang, kung ang doktrina ni Paul talaga ay church alone, balik na tayo doon sa simbahan ni Anel. Kasi church alone Dito lang ang kaligtasan. Ang hindi papasok dito. Di ba? Hindi maliligtas. Buti na lang ang sabi ng Biblia. Kaya bibili tayo ng magandang TV. Para mabasa ninyo. Kasi kaya hindi ako gumamit ng maraming Gusto ko, we are try our best to speak the scripture. Mas maganda kasi nagsasalita yung scripture Kung minsan kasi nagsasalita lang yung iba, base sa kanila. Kaya tandaan natin to. Faith alone. Ang kaligtasan po ay sa pananampalataya. Remember this word, salvation is a free gift from God. Paano marireceive? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron po ba kayong pananampalataya? Kaya nga kuminsan ganito Yung mga taong pumupunta sa albularyo, meron ba dito? Papalabasin, pag meron dito. Yung faith natin kuminsan, yun ang nagiging way para to healing. Diba? Halimbawa, sabi nung sawawa ito sa Abra, totoo naman to Sabi niya, may masakit ika dito, sabi ng albularyo. Ay, meron ka ikang bato sa may batugan ka. Sabi niya, may bato daw. Di, kinuha. May pumsik din, may dugo din naman. Ay nahuli, may pinagupitan pala ng bituka ng baboy sa gilid. Sabi naman nung nahugot, gumaling! Yung pala nasikmat lang. Diba? Minsan may way din yung faith, pero pagdating sa kaligtasan, only faith alone. We are justified, not our works. We are justified that because faith alone. Saan tayo nananampalataya? Baka naman, Pastor, paulit-ulit ka nananampalataya, hindi namin alam kung saan. Doon sa ginawa ni Jesus para sa atin. Yun ang dapat nating unawain. So ngayon, before ended, I would like to give 5 some challenge and applications. Sa susunod natin itutuloy yan dahil baka hindi pa kayo nakasaing. Huwag kayong mananampalataya, may magsasaing pag kumpleto kayong pamilya dito. Amen? So number 1, challenge ko po mga kapatid sa ating lahat, kasama ako, make sure natin na mayroon tayong pananampalataya sa ginawa ni Jesus. Amen? Ito po yung challenge and application natin. Make sure na mayroon tayong pananampalataya sa ginawa ni Jesus. I-remind niyo po yan sa isipan niyo. Pag tinanong sinabing ginawa ni Jesus, anong ginawa ni Jesus? Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Bayad tayo sa kasalanan. Hindi sinabing pinag-pray ako. O kaya, huwag kayong mag-alala, pamisa sa buhay ni Pastor Mark para iligtas sa purgatorio. Walang ganon. Habang buhay tayo, make sure your faith dun sa ginawa ni Jesus sa cross. Pangalawa, ito po, dapat nag-work sa atin yung pananampalatayang meron tayo. Kaya nga sabi ni Santiago, faith without works is dead. How you describe that you are faith without changing our life? Pero hindi ko sinasabing ang changes today, narinig nyo ito,
bago kagad. Process ng Panginoon yun. Okay? Amen? Kaya, yung sinasabi kong challenge ito, dapat nag-work sa atin yung pananampalataya. Ito, binanggit ko na rin. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, ito tunay na Kristiyano to, ang inaasahan ng Panginoon, bubunga tayo ng mabuting gawa. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Kundi gumagawa tayo ngayon ng mabuti dahil ligtas na tayo. In Revelation chapter 19 to 22, sa end of time, i-judge tayo ng Panginoon. Ang sabi doon, how many books yun open? Number 1, they open books. Pag sinabing books, plural, Pag sinabing books, kasi ang hatulan naman talaga doon ay yung mga mananampalataya at di sumasampalataya. Books. Alam niyo po pag sinabing books, ano kayang books yun? Marami. That is the Bible. Kasi yung Bible, naglalagay ang Diyos dito ng a lot of instructions to works our faith in Him. Kaya bubuksan daw yung books eh. And then, after that, you open the book. Book naman siya, singular. Ibig sabihin, that is a book of life. Doon nakasulat yung pangalan ko, pangalan nyo, kung tayo ay na-save by faith alone. Hindi pa pwedeng, Pastor, pakisulat na lang pangalan ko doon pag nauna ka doon. Kung ang gustong hingiin sa Panginoon, pero hindi mo gustong sumunod sa Kanya. Amen? Kasi yun ang problema natin eh. Ipamuhay natin ang bagong buhay kay Kristo. Yung dati, hindi ka na nga nasimba bago naging Kristiyano ka pa. Sumisimba kung kailan lang gusto. Dati, nakakapag-attend tayo ng prayer meeting. Ngayon, hindi na. Pero praise God, pinupuri ko ang Panginoon sa buhay natin. Hindi kami nababangay ng 15 every prayer meeting. Dati, 5, 7. Pero umihiling po ako sa Panginoon na sana kung gaano tayo karami ng linggo, ganun din tayo ng prayer meeting. Oo. Ganun din tayo. Is your faith to God? Kung talagang ipapamumuhay po natin yung kanyang salita. Pag niyo sasabihin na nahihiya ako kasi lagi akong late, tinatanggap naman eh. Hindi naman tayo katulad ng iba sinasaraduhan ng simbahan eh. Tama? Hindi naman ako nag-attendance dito eh. Ang tinitingnan ng Panginoon dito, your heart to willing to surrender yourself before the Lord. Kasi pag tinignan natin pag tinignan ko kayong lahat, makakapasok ba talaga sa langit itong mga ito? Pag ako! Pero ang tinitingnan ng Lord, the Lord always examine our heart. And then measuring our faith. Alam niyo si Jesus Christ, remember this? Si Jesus, ang sinusukat niya nung nagtuturo siya, their measure always the faith. Kaya halimbawa ko, kanina napakinggan namin mensahe, yung babaeng inubos yung kanyang luha, mahugasan lang yung paa ni Jesus. O kaya kung walang-wala na, yung pabango, wala rin siyang tuwalya. Anong ginamit niya pamuna sa paa ni Jesus? Yung kanyang buhok. Hindi ko alam kung mayroon pang balakubak yon. Pero hindi doesn't mean yung kanyang karumihan eh. Yung faith niya na mapaglilingkuran ko ang Panginoon sa meron ako. Nakukuha nyo? And then after that, yung bang si Mary Magdalene, nakilala pa ba siya doon sa kanyang lumang pagkatao? No. Hanggang sa kahuli-ulihan doon sa cross, ipinakilala ni Magdalene, namuhay siya sa bagong buhay dahil kay Kristo. Sino pa? Yung dala ng 3 katao na may sakit. Kalahin yung wasakan yung bubong na may bubong. Anong pananampalataya doon? Kayo nga, batuhin lang yung bubong ninyo, hindi naman sinasadya. Galit, sino ang bato? Ay di lalo na kung butasin yan. Pero sabi ng Panginoon, wow! Napakakahangahangang pananampalatayang ito. Kaya tayo, sa panahon natin, ikaw, paano natin yung pinapakita na may faith tayo sa bawat araw? Lumalaban ka ba kahit talo ka na? Kasi ang pananampalataya, even you're one of the last, pero defender mo naman sa God, laban tayo. Tama? Yun ang faith eh. Sige, subok lang. Sige, subok lang. Si Peter and John, paano pinakita yung faith nila? Iulog niyo dun sa kanang bahagi. Lord, magdamag na nga eh. Magdamag na
nga, Lord. Kalyuhan na nga yung kamay ko. Ihulog mo. Anong hinulog ni Peter and John? Ano nangyari? Wow! Ang dami nilang nahuli. Ay ikaw, tiwala mo ng buo sa Lord. May gagawin ng Panginoon. Ibigay mo ang sarili mo na maraming kulang. Paglabas mo, puno yan. Pupunuan ng Panginoon yan. That is the power of faith alone. Kahit na tayo'y makasalanan, yung pananampalataya mong totoo sa Panginoon, mas marami pa man ang kasalanan mo sa utang mo, babayaran ng Panginoon yun. Dahil sa tunay mong pananampalataya. At nawa, mga kapatid, sikapin natin, and every Sunday, sa biyaya ng Panginoon, marami pa tayong malalaman dito. Makikita din natin yung prinsipyo ng pamilya ninyo, yung tradition ninyo sa tahanan, sa paglilingkod sa Panginoon, magpapakita yan kung talagang tunay tayong may pananampalataya at tayo ay nailigtas. Hindi sa gawa, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat po sa buhay ni Abraham. Even na Abraham, we have our weaknesses, we have flaws. Pero Lord, nakilala siyang righteousness, hindi dahil sa works, kundi dahil sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At ganoon din kami, Lord. Lahat kami ay merong dumi, may pagkakamali, hindi karapat-dapat. Pero dahil sa faith alone, o grace alone, minarapat mo kami maging anak to become holy and blameless because your love. Kaya Panginoon, humingi kami ng patawad sa mga oras na ito. Kung minsan man sa buhay namin, hindi namin na ipamuhay ang isang bagong buhay na nakikita si Kristo sa amin. At alam namin, Lord, na hindi na namin kayang bawiin ang mga nakalipas na araw. Pero yung bawat araw na ipagkakaloob mo, ay pwede naming simulaan ang buhay namin na mayroong tunay na kaugnayan sa iyo. Kaya tulungan mo rin po ang buong congregation na ito. Tulungan mo rin na maabot ng iyong tinig. Patuloy mo kaming pagpalain ng kaunawan at kaliwanagan. Maraming mga bagay o tinik na pwede pa naming bunutin sa biyaya mo, Lord, para mas maunawaan namin ang iyong nais sa buhay namin. Kaya Panginoon, narito po yung iyong gawain, tanda ng pag-response o pagtugon namin sa iyong ginawang kabutihan para sa amin. Kaya Panginoon, tulungan mo rin kami, ang aming mga mata na hindi titingin sa kamalian ng iba. Kundi titingnan namin ang isang opportunity o pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Kaya samahan mo po kami, Lord, palagi sa buhay namin ito. Hindi namin matitiyak ang bukas, maliban na meron kaming tamang pananampalataya sa iyo at pagtitiwala sa iyo. Kaya purihin ka, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon.